naman natin lahat na sobrang sumasabog ang creator economy ngayon, di ba? Mula sa mga paborito nating podcasters, mga YouTubers, hanggang sa mga local indie bands na gustong ilabas yung first single nila. The demand for high-quality multimedia production is literally at an all-time high. Kaya sa explainer na ito, hihimayin natin ang isang napaka-solid na dokumento, ang project proposal ni Rodrigo N. Abasola para sa Mayo 2026. This is basically a step-by-step blueprint kung paano ka makakapag-set up ng isang professional home recording and multimedia business. Makikita natin dito kung paano ka pwedeng mag-build ng sarili mong digital empire sa loob lang ng bahay mo na hindi lang nakafocus sa music kundi sa buong spectrum ng content creation. So mabilis lang, ito yung roadmap natin for today. Una, pag-uusapan natin yung mismong bisyon para sa studio. Pangalawa, i-breakdown natin yung kailangang puhunan. Pangatlo, yung pinaka-hinihintay ng lahat. Saan galing ang kita at gaano kabilis ang ROI. Pang-apat, yung actual na pagpapatayo ng studio. At panghuli, titingnan natin kung ano yung impact nito lagpas sa pera. Number 1, ang bisyon para sa multimedia studio. At tulad ng sabi ko kanina, higit pa to sa musika. Okay, let's dive right in. Ang pinaka-goal ng blueprint na ito is to create a complete local hub. Tingnan nyo kung gaano ka-versatile yung mga services na pwedeng i-offer. Siyempre, andyan yung music recording at audio mastering. Pero may podcast recording at live streaming din na sobrang in-demand ngayon. Isama mo pa yung video production, event coverage, paggawa ng social media content para sa mga brands, at kahit voice-over recording o multimedia tutorials. The point here is, hindi ka lang nakatali sa iisang klase ng kliyente. Basically, buong komunidad mo pwedeng maging customer. Moving on to number 2, pagsusuri sa puhunan. Siyempre, ito yung unang hakbang. Real talk muna tayo. Walang negosyong nagsisimula ng walang nilalabas na pera, di ba? At para sa ganitong kasolid na setup, ang total na kailangan is 579,000 pesos. Okay, I know, medyo nakakalula sa unang tingin, lalo na kung iisipin mong home studio lang naman to. Normal lang na medyo kabahan ka sa ganyang figure, pero bago tayo magpanik, let's actually look at kung saan mapupunta tong budget na to. Instead na isa-isahin natin yung mahigit 20 items sa listahan, tingnan natin siya in categories. Malaking part ng budget na pupunta sa high-end gear. Sa cameras pa lang, 2 DSLR plus 2 Digicam, nasa 126,000 pesos na yan. Para sa sound system at mga instrumento, like electric drums, guitars, and pro mixers, that's around 153,000. Tapos sa infrastructure, kasama na dyan yung high-performance laptop, Starlink para sure na walang lag yung live streams, acoustic foam, and studio lighting, aabot ng 167,000. So nakikita nyo? Yung puhunang ito, sinisiguro niya na hindi ka mapag-iiwanan ng mga malalaking commercial studios sa labas pagdating sa quality. Okay, number 3. Dito na tayo sa pinaka-exciting na part. Ang mga pinagmumulan ng kita at ROI. The profit pivot, kumbaga. So, paano nga ba to kikita ng malaki? Gusto kong tingnan nyo tong contrast na to. Sa left side, yung operating costs mo buwan-buwan is just 20,000 pesos. Kasama na ang kuryente, internet at marketing dyan. Sobrang baba kasi wala kang binabayarang commercial rent. Tapos sa right side, look at that estimated monthly income. Pumapalo ng 196,000 pesos. Napakaliit ng overhead pero napakalaki ng potential na pumapasok na pera. Ngayon, you might be wondering, saan ba nanggagaling yung 196,000 na yon? Dito sa chart natin, makikita yung top 3 revenue streams. Number 1, music recording sessions. Sa konserbatibong estimate na 15 clients lang a month at 3,000 pesos each, that's already 45,000 pesos. Number 2, event multimedia coverage. 4 na events lang in a month, may 32,000 ka na. Tapos number 3 is live streaming services na pwedeng mag-uwi ng 30,000 for just 6 events. At take note, sobrang konservatibo ng numbers na to. Kung mas aggressive ka mag-market, definitely lalaki pa yan. Which brings us to this staggering number, 176,000 pesos. Ito na yung estimated net monthly profit mo. Malinis na yan, nabawasan na yung 20,000 expenses natin kanina. Isipin mo na lang ha, kumikita ka ng ganitong kalaki habang nasa comfort lang ng sarili mong bahay gamit ang sarili mong gear habang ginagawa yung passion mo sa arts at multimedia. Not bad, right? At dahil nga ganyan kalaki yung net profit margin, yung return of investment timeline mo is just mind-blowing. 4 hanggang 6 na buwan lang, bawi mo na yung 579,000 na initial capital.
4 hanggang 6 na buwan. Biglang nawala yung kaba natin dun sa puhunan kanina, di ba? Sa totoo lang, ang ganito kabulis na ROI ay sobrang rare kung ikukumpara mo sa mga traditional na brick-and-mortar businesses. Moving to number 4, pagpapatayo ng studio. Mula sa pagiging plano, paano ba natin to ila-launch? Kung titingnan natin yung timeline na to, makikita nyo kung gaano kabilis pwedeng patakbuhin yung negosyo. 1 linggo hanggang 2 linggo lang para bumili ng equipment. Next, 1 linggo para sa mismong construction, pagkabit ng soundproofing at setup. Tapos, mga 3 araw lang para ma-install yung Starlink internet at matest lahat ng gamit. Right after that, launching na agad. Literal na sa loob lang ng 1 buwan, fully operational na yung studio mo. Wala nang mahabang hintayan, kikita ka na agad. And finally, number 5. Higit pa sa kita. Titingnan natin yung epekto nito sa mismong komunidad mo. Kasi let's be real, this blueprint isn't just about massive profits. Isa rin siyang napakalaking asset sa community. May 3 malaking impacto eh. Economical, kasi nagbubukas ka ng opportunities for local jobs gaya ng pagkuha ng freelance video editors or sound engineers. Social, kasi nagkakaroon ng space yung mga local bands, content creators, at kahit mga simbahan para gumawa ng content nila. At technical, dinadala mo yung high-end broadcasting tech like stable live streaming direkta sa mga tao na dati kailangan pang bumiyahe sa malalaking syudad para lang maka-access ng ganitong quality. To tie it all together, ito yung quote directly mula kay Rodrigo N. Abasola tungkol sa project niya. Sabi niya, isa itong sustainable na at kumikitang pamumuhunan na pinagsasama ang music production, multimedia services, online broadcasting, at digital content creation. He hits the nail on the head here. Pinagsama-sama niya the best of modern media para makabuo ng isang negosyong hindi lang kumikita, kundi sustainable at relevant sa future. So, we've seen the blueprint. Nakita natin yung mga kailangang equipment, yung nakakagulat na profit margins, at yung advantage ng napakababang overhead cost kasi nga sa bahay ka lang mag-ooperate. Kaya I want to leave you with this question. Sa ROI na 4 hanggang 6 na buwan lang, ano ang pumipigil sa'yo na bumuo ng sarili mong lokal na multimedia empire? Think about it. Baka ito na yung sign na hinihintay mo. Hanggang sa muli, panatilihin ang inyong pagka-focus at patuloy tayong matuto.